Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak. Sa pamamagitan niyang naging aming kawangis, kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías.
Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa Kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa siya ang magpapairal ng katarungan. Mahinahon at banayad kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babaliin. Ilaw na andap-andap di niya papatayin. At ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawalan ng pag-asa ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig. Ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo, binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng pagmamahal. Purihin ang Panginoon, niniyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat, marangal ang kaniyang ngalan. Ang punay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatay. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap ng pon, tinig niya'y ubod lakas, ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Ang tinig ng dakilang Diyos, parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw na gagalak.
Panginooy papurihan, ganito ang binibigas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng pagmamahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinamang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ay pinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Hesukristo. Ngunit siya'y Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko'y tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaron, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng Diablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabinyag. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang dapat binyagan ninyo, at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Nang mabinyagan si Jesus, umahon siya sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong linggong ito ay atin pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Kung susundan po ninyo yung naging daloy ng ating pong liturhiya, kung mula doon po sa ating pinaglagyan ng Belen, yung transition mula sa pagiging sanggol, naging bata, at ngayon ay naging binata na. Nung nakalipas na linggo, ipinagdiwang natin yung Epipanya. Ang kahulugan ay pagpapakita ng Panginoon. Sa pamamagitan ng batang si Jesus, napakita ang Diyos sa lahat ng bansa na nire-represent ng tatlong mago o tatlong pantas na nakakita sa Kanya. At ito ay patuloy na lumaganap na ang Diyos ay hindi na lamang basta hangin, ulap, o kulog, o apoy, kundi nagkaroon ng wangis, nagkaroon ng laman, at ito ay katulad natin. Kawangis pala natin ang Diyos. So kung nakalipas sa linggo, nagpakita ang Panginoon. Ngayong linggong ito sa ating Ebanghelyo, narinig natin ang pagpapakilala sa Panginoong Hesukristo na mismong ang Diyos ang nagpahayag, ito ang pinakamamahal kong anak, lubos kong kinalulugdan, ipinakilala na, hayagang ipinakilala, kung kaya ito nawa ay atin din pong mapagnilayan. No? Sa tagpong ito ng pagbibinyag ni Juan Bautista sa ating Panginoong Hesukristo. At dito, mula dito, ito na rin yung magiging simula. Magtatapos tayo sa panahon ng Kapaskuhan, magsisimula tayo sa mga tinatawag nating mga karaniwang panahon. At dito naman nakapokus sa mga pampublikong ministeryo o public ministry ni Jesus. Kaya kung susundan nyo din sa mga susunod na araw, bukas maririnig ninyo ang pagtatawag na ni Jesus ng mga makakasama niya, makakatuwang niyang mga alagad. So dito, tingnan natin. No? Kasi pagkatapos nito, i-exit na sa kwento si Juan Bautista. Nagampanan na ni Juan Bautista ang kanyang misyon, ihanda ang bayan, ihanda ang daraanan para sa pagdating ng Panginoon. At ngayon, naganap na at sinabi din sa ibang ebanghelyo, itinuro na ni Juan, ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan. Pasok na si Jesus, labas si Juan Bautista. Gagampanan na ni Jesus ang kanyang misyon. Nasusundan po ba? Yan. Kaya ngayon, magandang mapagnilayan ito, na ang pagbibinyag kay Jesus, lahat din tayo, pinapaalalahanan, bininyagan din tayo. At sa pagbibinyag sa atin, ipinahayag din na tayo ay mga anak ng Diyos. Pero tandaan natin mabuting, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lang ito basta minamana natin. Na para bang dahil minana ay ipagmamalaki natin at ipagyayabang na natin. Kasi kung pinakilala si Kristo at pagkatapos ito, naglingkod si Kristo. Hindi bilang isang hari, hindi bilang isang pinuno ng isang bayan, kundi naglingkod siya sa buong bayan. Yung title, nasa kanya na yung pinakamataas na titulo. Biro mo yung pagkilala, hindi lang ang tao ang kumilala, although sa kwento, maraming tao ayaw siyang kilalanin. Pero dito, mismo ang Diyos ang kumilala sa Kanya. Kaya ang pagkilalang ito ay nangangahulugan din ng misyon at responsibilidad. Si Jesus
anak ng Diyos. Kaakibat niyan ang napakabigat na responsibilidad at misyon na ilapit ang tao sa Diyos. Ituro ang pagpapatawad ng kasalanan, pagalingin ang mga may sakit, buhayin ang mga patay. Hindi madali ito. Pero nanatili kay Jesus ang kababaang loob. Kaya sa atin, maganda, narinig natin itong mga nakalipas na araw, maganda rin mapaalalahanan yung mga board passers natin, mga pumasa sa bar. Nakita natin yung kanilang mga reaksyon, yung kanilang mga kaligayahan na sa wakas, kasi tayo, para bang habang nagkakaroon tayo ng titulo, dumadami at umaangat din yung respeto na binibigay ng tao. Habang meron kang titulo, yung tingin sa iyo ng tao, wow. Di ba, sa atin yun. Kasi nga, bilang tao, talagang masarap sa pakiramdam, kung hindi man ito kusang ibinibigay, talaga idinidemand natin. Mabilis tayong makalimot na ito ay ipinagkatiwala lang sa atin. Inaasahan natin, sana yung mga bagong henerasyon ngayon, ng mga lawyers, sana totoong makaunawa sa batas. Sana totoong magtanggol sa mga inaapi. Yung mga bagong teachers, sana talagang magturo. Kung mga bagong nurse, bagong henerasyon. Kasi bawat pangalan inilalagay kasi alam nyo, yung katotohanan naman talaga, kahit anong titulo, kahit anong haba ng mga dinudugtong sa pangalan, pag namatay tayo, pangalan lang naman ang babanggitin. Diba? Tinatagubilin lang naman, ang aming kapatid na yumao na si, wala namang idudugtong na may MA, may PhD, engineer, doktor, wala. Kasi hindi nga sa kung ano mang titulo, kundi kung paano mo ginampanan ang iyong pangalan, ang iyong katungkulan. Mamaya, gaganapin po yung pag-i-install sa mga bagong officer ng Catholic Youth Movement. Tama na, CYM. Na pinapaunawa din, sana ma-inspire kayo na kaya kayo nandiyan dyan, hindi dahil kayo ay magaling sa lahat ng mga miyembro, kundi kayo ang gustong parusahan nila. Kayo ang pahihirapan nila. Hindi madali yan. Pero yung tanong nga, kayo ba ang pahihirapan o kayo ang magpapahirap? Nasaan sa dalawang yan? Kayo ba ay mananatiling o matututong magpakumbaba? Kasi iba-iba sa organisasyon nyo lang, iba-ibang ugali yan. Sa labas pa ng organisasyon, mayroon pa tayong ibang organisasyon sa simbahan, kailangan i-coordinate, kailangan makipag-usap, at hindi pwedeng maging mayabang. Hindi dapat mayabang. Kaya minsan, kahit yung ugali natin na hindi pwedeng sasabihin, ganito na ako Kailangan din tinitingnan, kaakibat ng responsibilidad na nakalakip o nakadikit sa pangalan bilang officer, paano ba ako nagiging, o kaya mas nagiging mabuting tao ba ako sa aking paglilingkod bilang officer o ng kabaliktaran? Pag-isipan na mabuti. Hindi pwedeng sumpa-sumpa lang tayo. Pagkatapos ito, nakalimutan na naman. Hindi ito basta-basta. Pero lahat ay tinatawag, lahat ay pinapaalalahanan, gumanap sa kanilang mga tungkulin, sa ating mga tungkulin ng may pagpapakumbaba. Hindi ipagyayabang, at hindi maghihintay ng anumang mga recognition mula sa tao. Ang aasamin natin,
ay yung makilala at ma-recognize tayo ng Diyos. Amen? Ngayon po ay dadako tayo sa pag-i-install ng mga bagong officers ng Catholic Youth Movement. Mga kapatid, naririto ang mga itatalagang officers ng Catholic Youth Movement para sa taong 2026 na handang mangako sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Aking tinatawagan ng COC, Chairman ng CYM na si Sister Maribing Gonzales upang tawagin ang mga itatalagang officers. Good morning po. On behalf of COC Chairman, magandang umaga po, Father Badong, at sa sambayanan ng gagalangin. Kapag tinawag ang inyong pangalan, mangyaring lumapit sa harap ng santuario. Publicity Committee Head, Sister Sara Macaranas. Choir Committee Head, Brother Benedict Candare. Membership Committee Head, Sister Jimel Mangano. Socio-Cultural Committee Head, Brother John Michael Diaz. Fellowship Moderator, Sister Renz Joy Musni. Treasurer, Sister Arnica de la Cruz. Vice Chairman External, Brother Francis Dominic Maron. Vice Chairman Internal, Brother Romel Cruz. Chairman, Brother Jeffrey Lumbang. Mga kapatid, ang inyong pagtayo sa harap ng altar at ng bayan ng Diyos ay sagisag ng inyong pagnanais na maglingkod sa Diyos at sa kanyang sambayanan bilang mga officers ng Catholic Youth Movement. Nalalaman ba ninyo ang ibig sabihin nito? Opo, nalalaman namin. Nakahanda ba kayong ilaan ang inyong sarili at panahon sa tungkuling ito at tanggapin ito ng may pananagutan? Opo, nakahanda po kami. Kung gayon, tanggapin ninyo ang liwanag ng kandilang ito sa gisag ni Kristo na siyang liwanag ng mundo. Siya ang patnubay ninyo sa pagtupad ng inyong mga tungkulin bilang officers ng Catholic Youth Movement. Bago nyo bigkasin ang mga pangako sa harap ng Diyos, mga officers, tandaan ninyo ha, walang drama-drama sa buhay ha, kung maglilingkod, maglingkod. Walang arte-arte sa buhay ha. Kung may meeting, mag-meeting. Walang kung ano-ano mga busy ako. Dapat ngayon pa lang, wag na kayong manumpa kung hindi kayang akuin ang responsibilidad. Marami ng madrama dito sa atin, ha? Huwag kayong dumagdag. Okay? Walang mga tampu-tampuhan na yan. Maglingkod at ang paglilingkuran ay ang Diyos. Bigkasin niyo po ang inyong mga pangako. Tinawag kami ng Diyos upang paglingkuran siya at ang kanyang simbahan bilang mga officers ng Catholic Youth Movement. Hindi kami nag-iisa sa gawaing ito.
kasama namin si Kristo at ang mga kapatid sa Catholic Youth Movement. Taglay ang ganitong pagtitiwala, kami ay nangakong paglilingkuran ng Diyos at ang simbahan ng buong puso at pamumunuan ng mga kasapi ng Catholic Youth Movement ng may pananagutan. Tulungan nawa kami ng Birheng Maria, ating ina, at ni San Jose, ating patron at huwaran. Naway may katapatang ganapin ng Diyos ang mabuting kanyang sinimulan sa amin. Amen. Nawa ay pagpalain kayo ng Diyos Ama at tulungan kayong matupad ang pangakong ito. Nawa ay pagniningin kayo ng liwanag ng Diyos Anak ng may katapangan, katapatan at katarungan upang matularan ninyo ang kanyang buhay ng kabanalan. Nawa ay pawiin ng apoy ng Espiritu Santo ang takot at agam-agam sa inyong mga puso at gabayan kayo sa diwa ng pagmamahal at paglilingkod. Palapakan po natin ang mga bagong halal na officers ng Catholic Youth Movement. Magsitayo na po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ating idulog ngayon ang ating mga kahilingan at mga panalangin at ang ating itutugon. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang katuparan ng kalooban ng Diyos ay buong pusong mailakip sa pananampalatayang itinuturo ng simbahang Katolika at maging kalugod-lugod nawa sa paningin ng Diyos ang mga sambayanang nagsasakatuparan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang liwanag sa lahat ng bansa na inihatid ng lingkod ng Diyos ay mamayani sa sandaigdigan at mabalot nawa ang sangkatauhan ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang kaluguran ng Diyos sa bugtong na anak ay makatagpo ng mga taong may pinapasang mga tiisin at iba't ibang anyo ng pagdurusa at daluyan nawa sila ng matibay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Upang ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mamala sa ating buhay at bilang mga binyagan, maipakita nawa natin ang kahulugan ng pagsunod natin kay Kristo sa ating pakikitungo at paglilingkod sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugdang anak, tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay minarapat mong mahayag sa Ilog Jordan. Dahil sa iyong tinig buhat sa kalangitan, ang pakikipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay amin ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritong sa Kanya'y lumukob na waring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namit iyong lingkod para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampok. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I commend you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overs them, your light shines from above. I will be there.
them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh Lord, I know that you're with them, embracing once again. Your love is all I bear. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. I will listen to the Lord and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. Magsilahod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ipinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan sa matapat naming pakikinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Diyos na makapangyarihan at walang hanggan, itinaas mo at binigyang dangal ang buklod ng pag-iisang dibdib at ginawang sakramento ng pagkakaisa ng iyong anak sa simbahang kanyang kabiyak. Pagkalooban mo ng biyaya ang mga mag-asawang ito na pinagbuklod mo sa pag-iisang dibdib. Sila ay nangangailangan ng iyong tulong at kalinga ng Birheng Maria at San Jose. Idinadalangin namin na sa hirap at ginhawa ay manatili silang nagmamahalan sa isa't isa. Magkaisa nawa ang kanilang mga puso sa buklod ng kapayapaan. Sa kanilang pagpupunyagi, maranasan nawa nila ang galak ng iyong pagtulong. Sa kanilang kagalakan, matanto nawa nila na ang lahat ay mula sa iyo at ikaw ang kaganapan ng lahat. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Muli po, paanyaya, libre po ang kasal dito sa ating parokya, kaya sa mga nagsasama na hindi pa kasal, pag-usapan nyo na kung itutuloy nyo ba ang inyong ugnayan o tatapusin nyo na
dahil yun yung mas tama. So, wag po kayong masanay at wag nating gawing normal na magsama ng hindi kasal. At paanyaya po ulit, bago kayo umuwi, pwede po kayong dumaan dun sa may infant room. Sulyapan niyo po yung iba't ibang mga wangis ng Santo Niño. At paalala po, ngayon ko lang naisip, lahat na mag-i-sponsor sa misa sa mga nobinaryo, mga candies na po ang inyong ipa-offer. Para sa Sunday, meron tayong maibahagi sa mga bata na sasama sa prosesyon ng Santo Niño. At sa linggo din, sa pagdalo nyo sa misa, dalhin po ninyo yung mga Santo Niño ninyo. No? Baka panahon na rin para linisan nyo naman yung Santo Niño ninyo. Ha? Baka masyado na makapal yung alikabok. Di nyo man lang ginagalaw. So isama nyo po sa linggo. Kung kinakailangan bihisan ninyo, hilamusan ninyo, at sama-sama tayong magdiwang sa kapistahan ng Santo Niño. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.